Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng panibagong talakayan. Kaya halina't samahan niyo akong matuto ng mga bagong konsepto sa Filipino. Ako nga pala ang nagturo sa araw na ito. Ngunit bago iyan, ihanda muna ang inyong mga papel, ballpen at inyong mga sarili. Sapagkat magkakaroon tayo ng paunang gawain na kumbaga, sino ako? Sa gawain ito, magpapakita ako ng mga pangungusap. Ang gagawin nyo lamang, tutukuyin kung ito ba ay positibong pahayag o negatibong pahayag. Isusulat ninyo ito sa sagutang papel. Isusulat ninyo ang PP kung ito ay positibong pahayag, and P naman kung ito ay negatibong pahayag. Handa na ba kayo? Kung ganoon, atin ang simulan. Ito ang unang pahayag. Kalawang pahayag. Ikatlong pahayag. Ika-apat na pahayag. At muling pahayag. Tapos na ba? Narito ang mga gustong sagot. Ayan, napakahusay. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawang gawain? At ina, dahil dyan magkakaroon tayo ng katanungan upang masubok kung talagang may naunawaan kayo sa ating tinalakay kahapon. Ano ang ating tinalakay kahapon? Tama! Ang ating tinalakay ang positibo at negatibong pahayag. Pangalawa, ano ang mga palatandaan na positibo ang isang pahayag? Napakahusay! Ang mga palatandaan sa mga positibong pahayag ay ang positibong salita o maaaring ang mga panguli tulad ng maganda, magaling, at iba pa. Ikatlo, paano mo matutukoy na negatibo ang isang pahayag? Magaling! Matutukoy ito kapag makita ang mga negatibong salita sa pahayag. Napakagaling naman! Talagang naunawaan ninyo ang ating tinalakay kahapon. Ngayon, bago tayo tumako sa ating tumbal na talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain upang maputaw ang iyong mga diba. Ang gawain ito ay pinamagatang tukuyin ang likas ng namin. Handa na ba kayo? Kung kayo ay handa na, ating nang simulan. Mayroon akong napapakita mga video clips mula sa pelikula kung saan inyong gagayahin at tutukuyin kung ano ang damdamin ay pinapahayag nito. Naunawaan ba ang ating pagluto? Kung gano'n, ating nang simulan. Narito ang unang video. Kuhanin ninyo ang pinapahiwatig ng damdamin sa movie clip na kung saan ang masaya. At narito naman ang ikalawang video clip. Na naging akin. Magaling! Ang pinapahiwatig na damdamin sa video clip ay ang nagagalit. Narito naman ang ikatlong video clip. Napakahusay! Ang ipinapahiwatig na damdamin sa movie clip ay ang malungkot. At narito naman ang panghuling video clip. Yucky! Tama! Ang ipinapahiwatig na damdamin sa movie clip ay ang nandidiri. Nasihan ba kayo sa ating ginawang gawain? At dahil dyan, bigyan ninyo mga sarili ng masigabong palakpakan. Panibagong araw, panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin ngayon. Bago tayo magsimula, ay hayaan niyong itampok ko sa inyong lahat ang ating layunin sa araw na ito. Basahin lamang ng tahimik. Alam ko, handa na kayo para sa ating gagawing gawain. Kaya tara na at ating simulan ang ating gawain na pinamagatang Mystery Box Game with the Twists. Sa inyong mga tahanan ay gumawa kayo ng 4 na pangkat at ang bawat pangkat ay pipili ng isang kinakawan na siyang pipili ng mga letra sa Mystery Box. At ang bawat letra sa Mystery Box ay may kalapit na mga sitwasyon na inyong sasagutan. At ang bawat sitwasyon ay may kalapit na mga puntos na maaaring makadagdag o makabawas sa inyong mga puntos. Kaya, maging maingat sa pagpili. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para mag-isip ng inyong mga sagot. Alam kong handa na kayo, kaya ang unang pangkat, maaari na kayong pumili.
pagkatapos yun ang sagutan, ay babasahin ko ang inyong sagot. Nakakatuwang makita na iba't ibang mukha at ngiti habang ako'y naglalakad. Magaling! Tama ang inyong ginawang sagot. Kaya naman ay magtatanong ako. Bakit kaya hindi tuwirang binanggit ang damdamin sa pangungusap? Tama! Ang pangungusap na ito ay isang magandang halimbawa ng pahayag na may pahiwatig na damdamin. Nais ipahiwatig ng nagsasalita ang kanyang damdamin sa mas banayad o malikhaing paraan gamit ang mapalinghagang pahayag. Ang ganitong uri ng ekspresyon ay nag-iiwan ng espasyo sa mga mambabasa o tagapakinig na intindihin ang ibig sabihin ng pahayag sa konsepto at mga pahiwatig na salita. Ayan! Dahil tama ang inyong sagot, ay tingnan natin kung ano o ilang puntos ang inyong nakuha. Ayan! Kayo ay nakakuha ng plus kanina ng puntos. Magaling! Palakpakan ang inyong mga sarili. Para naman sa pangalawang pangkat, pumili na kayo sa kahon. Ang inyong napili ay ang letrang B. Ang inyong sitwasyon ay pinakaunang beses mo pumunta sa palengke para bumili ng isda. Ang inyong gawain naman ay bumuo ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin na akop sa sitwasyon. Ang inyong 5 segundo ay magsisimula na. Tama ang inyong sagot na, aba, ang dami mo ng pagpipilian dito. Kaya naman, ay magtatanong na naman po. Paano natin malalaman kung mas hindi o matindi ang damdamin pinapahayag? Tama! Malalaman ito sa paggamit ng panamdam na mantas na nagbibigay ng binig. Bukod pa dito, sa aktwal na pagsasalita, malalaman din natin sa bigkas o tono ng pagsasalita kung gaano katindi ang damdamin. Halimbawa, kung ang boses ay mataas o malakas, o kung may pagkabigla sa intonasyon. At para sa pangkat pangalawa, dahil ang inyong napili ay ang letrang B, ang puntos na kalakip nito ay -10. Sayang! Maaari pa rin kayong bumawis sa ibang gawain natin. Dumako naman tayo sa ikatlong pangkat. Ang inyong napiling letra ay letra C. At ang inyong sitwasyon ay nahulog ang isang baso habang naghuhugas ka ng pinggan. Ang inyong gawain naman ay bumuo ng isang pangungusap na nagsasaad ng direkta at malinaw na pinapahayag ang damdamin na angkop sa sitwasyon. Ang inyong 5 segundo ay magsisimula na. Ang inyong ginawang sagot na nabigla ako ang nainis dahil nabasa ng baso ay tama. Kaya ito ang inyong katanungan. Ano ang damdamin ipinahayag sa pangungusap? Tama! Ang damdamin ipinahayag ay direkta at malinaw. Ang nagsasalita ay tuwirang nagsabi na nakaramdam siya ng pagkabigla at pagkainis. Hindi na kailangan pang hulaan o intindihin ang ibig sabihin ng pangungusap dahil malinaw na ang sinabi ng emosyon. Dahil ang inyong napili ay ang letrang C, ang inyong kalapit na puntos ay -5. Huwag kayong mag-alala dahil maaari pa kayong bumawi sa susunod na gawain. Ayan, lumako na naman tayo sa panghuling pangkat. Ang inyong napiling letra sa kahon ay letra B. Ang inyong sitwasyon ay nalimutan mong dalhin ang isang proyekto sa paaralan. Ang inyong gawain ay bumuo ng isang maikling salita o parirala na nagpapahayag ng bigla ang damdamin na nagpapakita ng angkop na reaksyon sa sitwasyon. Ang inyong 5 segundo ay magsisimula na. Ayan, dahil tapos na kayo sa pagsagot, ay babasahin ko na ang inyong ginawang sagot. Nako! Nakalimutan ko ang proyekto ko! At ang
inyong sagot ay tama! Kaya ito ang inyong tanong. Ano ang ipinapahiwatig sa salitang nako sa ganitong sitwasyon? Madali, sa ganitong sitwasyon, ang salitang nako ay nagpapahiwatig ng pagkabigla, pagkatalatak, o pagkabahala dahil sa nakalimutan proyekto. Ito ay isang universal na sambita sa Filipino na madalas nating ginagamit kapag may hindi inaasahang problema o aberya. Dahil ang napili ng pangkat-apat ay ang letrang D, ang inyong puntos sa nakuha ay magaling! Nakakuha kayo ng plus 15 na puntos. Ang inyong ginawang gawain ay ang mga iba't ibang ekspresyon na nagpapahayag ng damdamin. Gaya na lamang na mga sambitla, mga pangungusap na may iyak na damdamin, mga pangungusap na may pahiwatig na damdamin, at ang mga pangungusap na padamdam. Ayan! Dahil tapos na natin gawin ang ating gawain, ay ibigyan ang inyong mga sarili ng 5 bagsak. Magaling! Ngayon, upang suriin ang inyong natutuhan mula sa gawain, may doon akong mga katanungan para sa inyo. Una, ano ang inyong napansin sa gawain? Mahusay! Ang gawain ay nakatuon sa pag-unawa sa sitwasyon upang matukoy ang nararapat na ekspresyon. Ikalawa, ano ang inyong naging batayan sa pagbuo ng inyong mga sagot? Magaling! Ang naging batayan ay ang mga sitwasyon na maaaring maiugnay sa sariling karanasan. Ikatlo, paano nakaaapekto ang mga sitwasyon sa pagbuo ng inyong mga sagot sa gawain na ito? Tama! Ang mga sitwasyon ay nagbibigay ng konteksto sa kung anong damdamin ang dapat ipahayag. Mahalaga ang sitwasyon dahil nagbibigay ito ng ideya kung ano ang angkop na salita o ekspresyon ang gagamitin. Ika-4, paano naaapektuhan ng pagpili ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin ang kahulugan at epekto ng mensahe sa mga sitwasyon na inilahad sa gawain? Mahusay! Ang pagpili ng ekspresyon ay nakaaapekto sa kung gaano kalinaw at epektibo ang pagpapahayag ng damdamin. Kung mali ang pagpili ng ekspresyon, maaaring hindi maintindihan ang mensahe. Panghuli, sa inyong palagay, paano nakaaapekto ang konteksto na pagpili ng angkop ng ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin? Magaling! Ang konteksto ay mahalaga dahil dapat isaalang-alang kung sino ang kausap, ang lugar at ang sitwasyon upang angkop na maihatid ang damdamin na nais ipahayag. Magaling! Palakpakan ang ating mga sarili. Upang ibuod ang ating aralin ngayong araw, ay buuin ninyo ang mga pangungusap at punan ang mga patlang. Maaari nyo itong isulat sa inyong mga sagutang papel. Narito ang mga wastong kasagutan. Tama ba ang inyong mga sagot? Mahusay kung ganon, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Paano ba maibabahagi ng maayos ang nararamdaman sa kapwa? Tama! Kailangan gumamit ng malinaw at tiyak ng mga salita o parirala na nagpapahayag ng damdamin upang maiwasan ang maling interpretasyon. Bakit naman mahalaga
ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin upang mas mapabuti ang komunikasyon sa kapwa sa pang-araw-araw. Tila kayo ay talagang maraming natutuhan sa ating aralin ngayong araw. Magaling mga bata! Naman, upang mas mapalinang pa ang iyong kaalaman, tayo ay magkakaroon ng isa pang gawain. Ito ay pinanggatang dugtong-dugtong anong karugtong ko. Sa inyong mga tahanan, kayo ay gagawa ng isang pagtatanghal. Pipili lamang kayo sa mga larawang ito na naglalaman ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Nakapili na ba kayo sa mga larawang ito? Magaling! At narito ang pamantayan upang maging gabay ninyo sa inyong pagtatanghal. Narito ang... Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay mo! Ano yun, Pucci? Makakuha tayo ng armas! Mabuti! Ano kailangan natin? Sedula! Pulutin niyo! Pulutin niyo yung mga sedula! Bilis! Tapos na ba ninyong panuorin ng video? Ngayon ay tapos na ay bibigyan na. Sa inyong pagtatanghal ay bibigyan lamang kayo ng 3 minuto. At ipapasa ninyo ito sa description box na nasa ibaba. Sa inyong pagtatanghal ay maaari nyo isama ang inyong mga magulang, kapatid, kaibigan, at maging ang inyong mga kapitbahay upang maging maayos at maganda ang inyong pagtatanghal. Ayan! At natapos na rin natin ang ating ginawang gawain. Kaya naman, upang masukat ang inyong kaalaman, tayo ay magkakaroon ng isang pagsasanay. Kunin ninyo ang inyong mga cellphone at pindutin lamang ang link na nasa description box. Ang nakapaloob sa link na siyang gagamitin ninyo sa pagsagot sa pagsasanay na ito. Kung wala naman kayong mga cellphone sa inyong mga tahanan, ay maaari nyo lamang tingnan ang mga larawang ipapakita ko at isusulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong mga sagot ng papel. Unang katanungan. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. At pang-5. Narito ang mga sagot. Ayan, magaling! Bigyan ng limang bagsak ang inyong mga sagot. Para naman sa ating takdang aralin, kayo ay manunood ng pelikula Magnifico, kung saan gagawa ninyo ito ng poster na nagpapakita ng damdaming naninibabaw sa napanood mong pelikula. Ito ay papasa ninyo sa G-Drive. At narito naman ang pamantayan. Ayan! Nakatapos na rin tayo sa ating ginawang talakayan. Umaasa kong marami kayong natutuhan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Filipino 9. Magkita-kita tayo muli at sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng asignaturang Filipino. Hanggang sa muli, paalam!